Ito ay dahil na din sa pagtutulungan ng Israel at ng Estados Unidos na mapigilan ang mga tangkang pagdadala ng armas ng Iran patungo sa kanilang mga proxy gaya na lamang ng Houthi. Yan mga utol, no? So talagang ito'y parang Iran-funded, no? Itong mga rebelding Houthi na ito ay Iran-funded. Yun po yung nakalabas sa mga media. Anyway, i-check na natin itong pangyayari na ito para lamang sa ating legitimacy. Para hindi tayo fake news, di ba? Mga utol, ito'y mula sa National, teka lang, alaw natin to. National Review, ayan mismo mga utol ha. National Security and Defense. US destroyer captures Houthi pirates, Israeli linked tanker saved. Okay? So yan mismo yung footage mga utol, yung photo. Okay mga utol. On Sunday, November 26 lamang ito mga utol. Oh. On Sunday, the US Burke class destroyer USS Mason responded to a distress call from the Israeli-linked tanker Central Park off the coast of Yemen. The Houthi gunmen successfully boarded the tanker, but the crew secured themselves in the citadel, which is the designated secure space for crew members to wait out pirates while continuing to control the vital ship systems. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Kung matatandaan ninyo mga utol, kamakailan lamang ay napabalita na may cargo ship ang kinapture o sinis ng mga Houthi rebels mga utol. So ayon sa report ay 17 mga crew members nito ay mga kapwa natin Pinoy at iba pa. So total ng 25 crew members nung nasabing cargo ship na sinis ng Houthi rebels. Hihirapan ako banggitin. Pero eto mga utol, ewan ko kung ito'y kasama o iisang pangyayari. Pero palagay ko yung magkaibang pangyayari ito. Japan at Amerika magkatulong na niligtas ang barko ng Israel mula sa Houthi. Okay, mula ito kay Saysayang Pinoy, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Mamaya i-check natin itong kwentong ito sa mga nasusulat o sa mga balita. Okay? Game na. Tapos na ang 4 na araw na ceasefire o tigil putukan ng Hamas at ng Israel upang pakawalan ng Hamas ang kanilang mga bihag na nasa loob ng Gaza Strip. Pero buti na lamang ay na-extend ang ceasefire na ito ng 2 araw pa upang makapagpalaya pa ang Hamas ng karagdagang 10 bihag pa na papakawalan kada araw. Subalit ang kaguluhan sa ibang panig ng gitnang silangang Asya ay patuloy pa din at hindi pa humuhupa sa kabila ng ceasefire sa pagitan ng dalawang panig. Sa katunayan, noong nakaraang Miyerkules lamang, ang rebeldeng Houthi ay nagsagawa ng pag-atake sa 2 naval vessels ng Israel sa Persian Gulf. Ang mga Israeli crews nang nalaman na sila ay inaatake ng rebeldeng grupo ng Houthi ay agad na itinago ang kanilang mga sarili sa isang panic room sa loob ng kanilang naval vessel. Sa loob ng kwartong ito ay nagawa nilang kunin ang atensyon ng iba pang mga naval vessels na nasa paligid lamang upang humingi ng saklolo sa pag-ataking ito. Sa kabutihang palad, 2 mga naval vessels ang sumagot sa panawagang tulong ng isang naval vessel. Ito ay ang US destroyer Mason at ang isa naman ay isang Japanese warship. Ang US destroyer ay agad na rumisponde at gamit ang naval seals ay nagawa nilang makontrol ang barko ng Israel habang inaatake nila ang puwersa ng Houthi. Teka lang. Bago natin pagpatuloy, palagay ko nga, mga utol, ito po ay separate incident. Kasi yung isa talaga na pangyayari, ito po yan. Check lang natin. So mula ito sa Benar News, 17 Filipino crew held hostage on ship seized by Houthis in Red Sea. Okay, sa Red Sea ito nangyari noong November 22 kung hindi ako nagkakamali. November 19 kung hindi ako nagkakamali. This photo released by Houthi Media Center shows Houthi forces boarding the cargo ship Galaxy Leader on Sunday, November 19. So November 19 nangyari pero cargo ship ito. Etong isang insidente ito naman naval ship ng Israel. Okay mga utol, balikan lang natin kung paano na-rescue ito. Ito ay ang US destroyer Mason at ang isa naman ay isang Japanese warship. Ang US destroyer ay agad na rumisponde at gamit ang naval seals ay nagawa nilang makontrol ang barko ng Israel habang inaatake nila ang puwersa ng Houthi. Nahuli din nila
at napasa kanilang kamay ang 5 mga Houthis na ngayon ay hawak ng puwersa ng Estados Unidos. Sa pag-ataking ito at habang nangyayari ang mga eksenang pangpelikula ay nagtangkang tumakas ang ilan sa mga miyembro ng Houthi, subalit dahil sa tulong naman ng Japanese warship na isa sa 2 barko na nasa paligid ng mga sandaling iyon ay nagawa nilang makubkob ang mga terorista at mahuli din ang mga ito. Noong gabing iyon habang nangyayari ang sagupaan, tinangkang gumanti ng puwersa ng Houthi sa pamamagitan ng pagpapalipad ng 2 missiles na patungo sana sa US Mason destroyer. Subalit ang mga missiles na ito ay nabigong marating ang kanilang target at sumabog sa kalagitnaan ng karagatan. Nagpapakita ito kung anong klase ang kalidad ng mga armas ng Houthi na kanilang ginagamit sa kanilang pag-atake na nasa sa Yemen. Isang nakakagulat na bagay na maaari nating malaman mula sa bigong pag-atake na ito ng Houthi sa Estados Unidos at sa Israel ay ang katotohanan na ang Iran ay tila bigo din sa pagsusuplay ng mga dekalidad na armas sa kanilang proxy na Houthi sa Middle East. Ito ay dahil na din sa pagtutulungan ng Israel at ng Estados Unidos na mapigilan ang mga tangkang pagdadala ng armas ng Iran patungo sa kanilang mga proxy gaya na lamang ng Houthi. Yan mga utol, no? So talagang ito'y parang Iran-funded, no? Itong mga rebelding Houthi na ito ay Iran-funded. Yun po yung nakalabas sa mga media. Anyway, i-check na natin itong pangyayari na ito para lamang sa ating legitimacy. Para hindi tayo fake news, di ba? Mga utol, ito'y mula sa National, teka lang, alaw natin to. National Review. Ayan mismo mga utol, ha? National Security and Defense. US destroyer captures Houthi pirates, Israeli linked tanker saved. Okay? So yan mismo yung footage mga utol, yung photo. Okay mga utol. On Sunday, November 26 lamang ito mga utol. On Sunday, the US Burke class destroyer USS Mason responded to a distress call from the Israeli linked tanker Central Park off the coast of Yemen. The Houthi gunmen successfully boarded the tanker, but the crew secured themselves in the citadel, which is the designated secure space for crew members to wait out pirates while continuing to control the vital ship systems. The attackers were forced to retreat to Yemen with the Mason in pursuit. So hinabol pa rin sila talaga nung USS Mason. US Navy personnel aided by a Japanese destroyer arrested the gunman after warning shot and close hello support. Okay mga utol, so legit yan, yung mismo kinikwento, eto na po yung nangyari. So basahin nyo na lang, search nyo na lang yan. Anyway, yun lang yung pinalalabas natin dito, yung legitimacy ng mga pangyayari. Okay mga utol, so anong masasabi nyo dyan? Ituloy na natin. Ganong katibay yung responde ng ng United States of America. Tuloy na muna natin. Mula sa mga sasakyang pinaghihinalaan nilang nagdadala ng mga kargamento, barko na maaaring magtawid ng mga gamit, hanggang sa mga eroplanong maaaring mag-transport ng mga armas pangdigma palabas ng Syria patungong Gaza ay kanilang minomonitor. Sa kanilang pagmamasid ay nakakita sila ng isang airfield sa Syria na ginagamit ng bansang Iran upang mag-transfer ng mga bagong ammunition at mga long-range missiles na dadalhin sa Hezbollah sa bansang Lebanon. Grabe, no? Sa pagtutulungan ng Israel Air Force at ng United States Air Force gamit ang isang special na airplane bomber ay nagawa nilang pulbusin ang kabuuan ng airfield habang nagkakagulo ang mga terorista sa loob mismo ng airfield. Sa isang insidente sa bansang Syria pa din, ang hukbong panghimpapawid ng Estados Unidos ay muli na namang nakalocate ng mga convoy o mga trucks na nagpanggap ng mga United Nations humanitarian trucks o yung mga truck na kunwari nagdadala ng tulong at supply sa mga nadadamay na sibilyan. Sa mas matinding pagsisiyasat na ginawa ng Israel Defense Forces at ng bansang Estados Unidos, napatunayan nila na ang mga trucks na ito ay hindi ipinadala ng United Nations. Kaya naman bago pa man madala ang mga armas na siya talagang laman ng mga trucks, nagawa na ng bansang Amerika na pasabugin at wasaki ng mga ito. Sa huli ay napag-alaman nila na imbes na medical supplies at pagkain ang nasa loob ng truck ay mga long-range missiles pala ang laman na planong dalhin sa Lebanon at ibigay sa Hezbollah. Grabe mga utol, no? Naiisip ko lang, kahit mga nakikita natin sa Facebook, no? Yung mga pangyayari dyan sa bahagi na yan ng mundo, no? Dyan sa Afghanistan, dyan sa Syria, yung mga grupo na yan na nagsasama-sama.
Pero ano kayang gusto nilang palabasin, no? Bakit nila ginagawa yan yung pagte-terrorize ng mga bansa o mga lugar? 'Di ba? Napakatagal na po ng gera diyan diyan sa bahagi na yan sa Afghanistan, no? So yan sila rin yan, kumbaga isang link ng grupo yan. So may mga nagpopondo talaga sa kanila. So particular isa na yung Iran. At marami pang iba, hindi lang naman Iran. Pero ang tanong, ano ba ang nila, yung layunin, no? Makapag-terrorize lang o para sa kapangyarihan? Ito ba ay dulot lamang ng kasakiman? O talagang meron silang tamang pinaglalaban, may pinaglalaban sila na palagay nila ay tama? Pero kawawa kasi yung mga walang kinalaman, yung mga civilian, no? Kawawa sa mga ginagawa nila. Alam natin, no? Halos lahat. Hindi nga lahat, pero halos lahat ng tao sa mundo ang gusto kapayapaan. Pero bakit walang kapayapaan? Anong dahilan? Kasakiman lamang ang pwede nating masabing diba? Pwede nating masabing numero unang dahilan. Yung pagkaganid ng pagiging tao. O pagkaganid ng mga tao. Katakawan sa kapangyarihan. Ano ba mapapala nila dyan sa mga ganyang ginagawa nila, diba? So, pa-comment ang inyong opinion. Tuloy na natin to. Balikan na natin. Ang laman na planong dalhin sa Lebanon at ibigay sa Hezbollah. Sa pagtutulungan ng dalawang bansang ito, nagawa nilang sirain ang plano ng Iran na mas lalo pang painitin ang tensyon sa rehiyon. Diba? Sa kanilang ginawang pag-atake, tinarget din ng Amerika ang isa sa mga lider ng Hezbollah na nagtatago sa loob ng isang bunker sa Lebanon. Isa-isa ding pinupuntirya ng Israel Defense Forces ang mga lider ng Hezbollah. Dahil dito, nagpadala ang Hezbollah ng 4 na units upang maghiganti at atakihin ang isang military base ng Israel Defense Forces sa Israel. Ang planong ito ay nalaman ng Israel kaya naman agad silang kumilos upang pigilan ang mga units na ito. Sa pagtutulungan ng Estados Unidos at ng Israel, nagawa na naman nilang mapasabog ang mga nakatambak na armas ng Iran na nasa Syria. Hindi na lamang kasi ngayon sa isang bansa nangyayari ang bakbakan sa pagitan ng Hamas at ng Israel dahil damay na din ang ilang mga bansang kaalyado ng Hamas tulad na lamang ng Iran at ng bansang Syria. Nagawang wasakin ng Israel katulong ng kanilang mga kaalyansa ang isang Air Force Base na pag-aari ng Islamic Republic of Iran sa isang bahagi ng Iranian territory sa bansang Syria. Kung matatandaan, sa Syria karaniwang idinada ng mga armas na nagmumula sa Iran upang ihatid sa Hezbollah na nasa Lebanon na siyang ginagamit naman nila sa pag-atake laban sa Israel sa mga nakalipas na araw. Ang puwersa mga utol, no? Yung digmaan na yan sa Israel, in between Israel, Hamas, yung Gaza Strip, hindi lang naman yan yung mga nalalaman natin. Mas malalim pa yung mga dahilan dyan. At malamang numero unong dahilan dyan, bukod doon sa away ng lahi, kung totoo nga man yun, bukod doon sa away ng lahi, malamang ang ugat nito ay political. Diba? So wala ibang makikita pero syempre, kulang yung mga impormasyon natin na nakukuha. Pero habang binabasa ko kasi yung history nila, nung unang panahon pa, nanggaling araw sa Bible, yung iba nagsasabi sa Bible pa nanggaling yung away na yan. Pero kung susumahin natin, bakit hindi sila mag-coexist, no? Hinahati na sila, pero ngayon, napakarami ng mga bansa ang sumasali dyan sa kaguluhan na yan. Ibig sabihin, political talaga yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganyan. So hanggang kailan yan? Anyway, mga utol, syempre, kulang ang ating impormasyon para ikwento ko sa inyo na sabihin ko 100% sure ako. Hindi po ako sigurado doon sa aking sinasabi, pero base lamang sa aking opinion o dahil sa aking mga nababasa, posible. Okay, hindi po tayo 100% sure, pero posible na yun ang dahilan. Political. Okay? So, anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Kasi ano ba pinaglalaban nila? Anyway, pa-comment na lang, tuloy na natin. Laban sa Israel sa mga nakalipas na araw. Ang puwersa ng Israel ay gumagamit ng isang stealth technology na kung saan nagagawa nila ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid na umatake at mag-airstrikes nang hindi na detect ng kanilang mga kalaban tulad ng Iran, Syria at iba pang mga bansang kalaban ng Israel. Malalaman lamang ng kanilang kalaban ng ginawang pag-atake na ito kung tapos na ang pag-atake.
Sa Persian Gulf, ilang mga naval vessels na pag-aari ng Iran na naghahatid ng mga ammunitions at iba pang mga armas ang Tingnan mo. nagpanggap bilang mga merchant ships o mga cargo ships na nagtatala ng mga produkto. Kung sa lupa ay nagpapanggap sila bilang kasama ng Red Cross para lamang makapaghatid ng mga armas, sa karagatan naman ay nagpapanggap sila bilang mga cargo ships upang malusutan ang ginagawang pagbabantay ng bansang Estados Unidos sa karagatan. Sa kabutihang palad ay nabibisto sila agad ng Israel Defense Forces katulong ang Amerika at agad na nalalaman ang mga barko na ito at totoo nilang mga nilalaman. Madali lamang para sa kanila na malaman kung anong mga armas ang nasa mga barko at madali nila itong madedetect. Ang giyera na ito, ayon sa Israel, ay patuloy na mangyayari sa kabila ng pagkakaroon ng ceasefire o tigil putukan sa Gaza. Ginagamit ng Israel ang pagkakataon na ito upang mas palakasin pa ang kanilang puwersa at magpalabas ng mga armas na nagtataglay ng mga makabagong teknolohiya. Ayan mga utol, no? So sila na mismo nagsasabi, yung mga nation o yung mga countries involved na talagang matatagalan pa, no? Kasi ang tagal na talaga niyan na nangyayari mga utol, hindi pa tayo yata pinapanganak ay nangyayari na yung kaguluhan na yan, yung labanan nila na yan. Okay? So napakalalim na ng pinag-ugatan, tapos syempre itinuri nga ng mundo na terorista itong kabilang grupo, so nagtulong-tulong, syempre may pondo sila. Pero babalik lamang rin tayo sa tanong na ano kaya ang kanilang gustong o ano kaya ang kanilang layunin sa mundo? Bakit nila yung ginagawang patuloy? Okay? So may nabasa kasi ako na isang quote, no? Isang phrase lang na sabi, nalimutan ko na kung sino nagsabi nito, no? Ano daw yung ang human daw ay evil by nature. Totoo ba 'yon? Kung walang mga batas para tayo mga animal. Okay, anyway mga utol, so anong masasabi nyo dyan? Kasi ako mismo kaya iniiwasan ko rin ay topic ito kasi napakalalim na. Sobrang lalim na, ang hirap ng hukayin ng mga impormasyon, nagsasaliwa-saliwa na yung mga impormasyong available sa internet. So nung nakaraan, nung tinapi ko yung tungkol sa Hamas, para nakulangan ako sa mga kailangan ko sabihin kasi sobrang dami nga po talagang pangyayari na noong pa. So yung iba nga ay nagsasabi nga, uulitin ko lamang, na nagmula pa sa Bible itong labanan na ito. So anong masasabi nyo mga utol? Pa-comment na lang. Gandun lang muna. Maraming salamat kay Kasaysayang Pinoy. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production, ako nagpapasalamat sa wala sama niyo pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.